Sa nakaraan ay nagtungo si Kang Woo sa underground at pinigilan ang crack para mapigilan si Lilith na makalabas sa crack at matapos nun ay iniligtas niya ang maiden, pero dumating si Fujimoto Ryuma at kinausap si Kang Woo dahil sa pagligtas nito sa maiden. Sinabi ni Fujimoto Ryuma sa ating bida na umalis ito sa nakatukang lugar nito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Paliwanag ni Kang Woo na hindi naman siya sumuwi sa utos ni Ryuma kundi pinigilan lamang niya ang totoong plano ng mga demon cult. Inis na sabi ni Ryuma na dapat sinabi man lang sa kanya bago nagsigaw ng pagkilos si Kang Woo. Paliwanag pa ni Ryuma na wala siyang nakitang demon cult sa taas kaya bumaba siya para maghanap. Habang kalong ni Kang Woo ang maiden at paalis ay nakangiti siyang nagsasabi sa aalis na siya. Sa isip-isip ng ating bida na gusto ni Fujimoto Ryuma na manipulahin ang ganting pala, pero wala siyang pakialam dito. Pahabol na sabi ni Kang Woo na hindi niya maisip kung ilang mythic rank item ang hihilingin niya sa maiden bilang ganting pala, sabay tawa. Matapos marinig ni Ryuma ang sinabi ni Kang Woo ay agad itong tumawag ng emergency. Mula sa communication device ay tumawag si Fujimoto Ryuma ng mga kasamahan na available. At sinabi nito sa mga kasama na may demon cultist na mula sa Korea ang nagpapasok sa mga demon cult. Dagdag pa nito na tinangka nitong kidnapin ang maiden. At nasa underground siya kaya magsipunta na ang mga reinforcement na available. Natulala na lang si Kang Woo matapos marinig ang mga paratang sa kanya. Ilang oras ang makalipas, sa lugar ng Tokyo ay makikitang nakabilanggo ang ating bida na may nakalagay na restraining device sa kanyang mga kamay na pumipigil sa isang player na makagamit ng magic. Nakangiting paalala ni Fujimoto Ryuma sa ating bida na hindi ito maaaring makaalis hanggat hindi pa natatapos ang trial nito. Nagtaka si Kang Woo sa trial na sinasabi ni Ryuma sa kanya. Tugon ng Gaoman na si Fujimoto Ryuma na may trial ang ating bida sa susunod na araw kaya mananatili lang ito sa kulungan. Paliwanag pa nito na may trial ang ating bida dahil tinangka nitong kidnapin ang maiden para gamitin ang kapangyarihan nito. At isa pa para sa pamumuno nito sa mga demon cult na isagawa ang mga plano. Pangungot siya ni Ryuma sa ating bida na maaari itong kumuha ng abogado na magtatanggol dito, pero sa tingin niya ay walang magre-representa dito. Sagot ng ating bida na mayroon 5. Tanong ni Ryuma na kung ano iyon. Sagot ng ating bida habang nakangiti na naman ng pademonyo na, ang ibig niyang sabihin ay 5 pagkakamali. May 5 nagawang pagkakamali si Fujimoto Ryuma sa kanya. Ngumiti lang si Fujimoto Ryuma at sinabi na nakakatawa ang sinabi ni Kang Woo. Salaysay pa nito na nakakapagsalita pa ng mga walang kwentang bagay ang ating bida matapos nitong mailagay sa bingit. Kaya bakit pa ito nagkakaroon ng lakas ng loob na mag-relax? Pananakot pa ni Ryuma sa ating bida na tingnan na lang nila kung magagawa pa nito ang mga bagay na iyon matapos ng trial nito bukas. Nakangiti lang ang ating bida na halatang may nakahanda ng plano para pabagsak ang gahamang si Fujimoto Ryuma. Sa nakaraan matapos madakip si Kang Woo ay gulat na gulat ang kanyang mga kasama dahil pinaratangan ang ating bida ng pasimuno at nagpapasok sa mga demon cult. Galit si Yeonjo habang sinasabi kay Fujimoto Ryuma na hindi si Kang Woo ang nagpapasok sa mga demon cult. Tumawa lang si Ryuma at sinabi kung nagulat ba si Yeonjo. Nakangiting sinabi ni Ryuma na hindi din siya naniniwala noong una pero tinangkang kidnapin ni Kang Woo ang maiden. Dagdag pa ni Ryuma na hindi niya inaasahan na dadami ang Japanese demon cult gawa ni Kang Woo, at ang Prime Minister din ang nakasaksi doon. Sa isang banda na nahimik lamang ang Prime Minister at si Kang Woo sa likod ay chill lang na nakangiti at hindi natatakot sa mangyayari. Sa galit ni Yeonjo ay inilabas na niya ang kanyang legendary equipment at pinalabas ang kanyang blood chain at nanlilisik ang mata na handa ng makipaglaban. Nagsalita si Kang Woo at sinabi kay Yeonjo na kumalma lamang ito dahil babalik din naman siya agad. Sinigawan lamang siya ni Yeonjo at sinabing wag ito magsalita ng mga walang kwentang bagay dahil ang bastardong si Fujimoto Ryuma ay pinaparatangan siya. Muling sinabi ni Kang Woo na kumalma lamang si Yeonjo dahil pag sinabi niyang magiging ayos lamang ang lahat ay mangyayari iyon. Dahil doon ay kumalma na si Yeonjo, at nagtanong si Sola na kung babalik ba talaga si Kang Woo kaagad. Ngumiti ang ating bida at sinabi na babalik siya kaagad kaya maghintay lamang ito sa kanya kasama si Echidna. Sa kasalukuyan habang nasa loob ng bilangguan ay gumamit si Kang Woo ng Authority of Projection, at Authority of Dolls. Naglabas ng demonic energy ang katawan ng ating bida at naging 2 siya.
Lumabas siya mula sa bintana habang sinasabi na ang unang pagkakamaling nagawa ni Fujimoto Ryuma ay ang paggamit ng magic restraining device sa kanya. Dahil ang magic power at demonic power ay malaki ang pinagkaiba. Hindi sa kanya gagana ang magic restraining device dahil demonic energy ang taglay niya. Ngumiti si Kang Wo habang naiisip na kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang masamang hangarin ay sa kanya ay babalikan niya ng mas masamang hangarin. At ang nakamamatay na intensyon ay babalikan niya ng mas nakamamatay na intensyon. Nang sumunod na araw nakakabinging katahimikan ang maririnig sa loob ng Tokyo Courtroom, habang maraming tao ang nag-aabang sa nalalapit na trial. Magkakrus naman ang mga kamay ng Tidor na si Fujimoto Ryuma, habang naiinis na naisip kung bakit kailangang sa kalagitnaan ng gabi ganapin ang trial. Gayunpaman agad siyang napangiti nang maisip ang mga magagandang bagay na pwedeng makuha oras na matapos ang trial, naisip pa ni Fujimoto na kapag sinuwerte ay magagawa pa niyang mapakasalan ang magandang Shrine Maiden. Matapos ito naglingalinga ang Tidor na lalaki upang tingnan ang ginagawa ng kabilang partido. Bakas sa mukha ni Sora at Yunjon ang pagpipigil sa nag-aapoy ng galit habang naniningkit ang mga matang nakatitig kay Fujimoto Ryuma. Sa kabilang banda animoy walang pinuproblema naman ang ating bidang nasa una ng dalawang babae na patuloy ang paghikab. Ayon kay Fujimoto Ryuma ang isnag-araw na paghahanda para sa trial ay hindi sapat, ngunit hindi pa man nagaganap ang planong pang-blackmail kay Kang Wo na gawa na niyang bayaran ang hahawak na judge. Ngunit agad din niyang naitanong sa isip kung bakit mukhang takot at wala sa sarili ang nakaupong judge sa harap nila. Hawak ni Judge Wakabe Nobuhito ang kanyang masong malakas na ipinukpok niya sa mesa, hudyat ng pagsisimula ng trial habang kapansin-pansin ang panginginig ng buo nitong katawan. Dahil dito takang napatingin sa judge ang traidor na si Fujimoto Ryuma, saka naisip na ito marahil ang dahilan kung bakit pinili ng judge na simulan ang trial sa 10 oras ng gabi. Ipinagbigay alam ni Wakabe Nobuhito na maari nang magbigay ng pambukas na statement ang prosecution, tungkol sa akasadong si Kang Wo. Agad namang tumayo ang isang lalaki at seryusong humarap sa judge. Ayon sa prosecutor si Kang Wo na siyang akusado ay isang Korean player na kasamang na-assign sa rescue operation ng Shrine Maiden, iniwan ni Kang Wo ang nakatalagang mission, upang bumama sa underground at makipag-isa sa demon summoning ritual. Pagpapatuloy pa ng lalaki na matapos dumating si Fujimoto Ryuma sa lugar at talunin ang mga demonic order, sinubukan ni Kang Wo na kidnapin ang Shrine Maiden na si Yuri at tumakas. Sa gitna ng pagbabasa ng statement ng prosecutor, hindi na nagawa pang magtiis ni Yunjon na makinig lang sa tabi. Malakas niyang naihampas ang dalawang kamay sa bangko, saka sumigaw ng paghahaman dahil sa galit. Mabilis naman ang ginawang pag-awat at pagpapakalma ni Hayun at Lieutenant Hanjae sa nagwawalang si Yunjon. Napalingon naman si Kang Wo sa judge matapos itanong nito kung meron bang lawyer ang ating bida. Makulat na sumagot naman mula sa likod ni Kang Wo si Echidna at sinabing siya na lang ang magsisilbing lawyer ni Kang Wo. Matapos ito seryusong na itanong ng judge kung may nais bang sabihin ang ating bida bilang depensa. Malawak at inosenteng ngumiti naman si Kang Wo, saka walang pag-aalinlangang ipinahayag na hindi siya miyembro ng demonic order. Nang marinig ni Fujimoto Ryuma ang pahayag ni Kang Wo, mahina siyang umubo upang ayusin ang lalamunan. Nasa isip niyang walang utak at tanga ang ating bida higit pa sa inaasahan, dahil ayon sa kanya ang mga sinabi ni Kang Wo ay hindi maituturing na pagdepensa. Nang bigyan ni Nobuhito ng pagkakataon ng mga witness ay agad na pangisi ang traidor na lalaki. Nasabi niya sa isip na gagawin niyang witness ang mga taong nakatanggap ng kanyang backup request. Sa ganoong paraan nasabi niyang sigurado na ang kanyang pagkapanalo sa trial, dahil planong gawing unang witness ay si Prime Minister Yamada. Kasalukuyang nakasalang ang Prime Minister bilang witness ng traidor na si Fujimoto Ryuma, habang pinagtakha naman nito ang lubhang pagpapawis at panginginig ng matanda. Dahil dito puno ng kuryosidad na napatanong sa isip si Ryuma, kung may nangyari bang hindi inaasahan sa Prime Minister bago ang trial o dala lamang ito ng kanyang katandaan. Nag-umpisang magbigay ng statement ang Prime Minister kaya't sandaling katahimikan ang naghari sa loob ng courtroom, nang sabihin itong nais niyang ilabas at ipaalam sa oras na iyon ang buong katotohanan sa lahat. Napakunot ang noo ni Ryuma dahil taliwas sa kanyang plano ang narinig na panimulang pahayag ng Prime Minister.
Ayon sa matanda si Raima ang nagplano ng lahat ng pambibintang kay Kangwo bilang kasapi ng demonic order, upang maitago ang tunay na katauhan ng traidor na lalaki. Nagsimula naman ang bulungan sa paligid matapos pang idagdag ng Prime Minister na ang akasadong si O Kangwo, ay isa ring biktima na kagaya niya. Matapos marinig ang di inaasahang confession ni Prime Minister Yamada, malakas na ibinagsak ni Raima ang kanyang isang kamay sa lamesa dahilan upang makuha niya ang atensyon ng naruroon. Pilit niyang ikanalma ang sarili sa pamamagitan ng sapilitang pagngiti, sa kakalmadong na itanong sa Prime Minister kung ano ang sinasabi nito. Pahayag ng traidor na si Ryomang wala siyang dahilan upang itago ang tunay na pagkatao, at halata ang determinadong pagkukumbinsi na wala siyang anumang tinatago. Nanlaki naman ang mga mata ni Raima at hindi magawang makagalaw nang sabihin ni Yamadang, ang tunay na kasapi ng demonic order ay walang iba kundi si Fujimoto Raima. Dagdag pa nito na si Raima ang tunay na nagtangkang kumidnap sa Shrine Maiden. Matapos ito naghari ang malakas na sigawan ng mga taong na naruroon. Sunod-sunod ang ginagawang pagtatanong ng mga ito habang bakas ang pagkabigla at matinding galit. Pagpapatuloy pang pag-confess ng matanda na hindi niya nagawang agad na ilabas ang katotohanan, dahil sa pananakot ni Raima na gagawing alay ang kanyang pamilya sa demonic order oras na magsalita siya tungkol mga plano nito. Kwento pa ng matanda na nagbigay ng maling impormasyon si Raima upang hindi matukoy ang tunay na kinarurunan ng demonic order, saad pa nito, na tunay na nagligtas sa Shrine Maiden ay walang iba kundi ang akasadong si O Kangwo, sabay turo sa kinaroroonan ng ating bida. Malakas na napamura si Fujimoto Raima dahil sa di inaasahang narinig. Puno ng pangungumbinsi pang sinabi nito na walang katotohanan ang mga pahayag ng Prime Minister dahil ayon sa kanya ay wala ito sa wastong pag-iisip. Pagpapaawang pahayag pa G. Raima na iginugol niya ang buong buhay para protektahan ang Japan, kaya't paanong magiging isa siyang kasapi ng demonic order. Kumpiyansa pa nitong sinabi na wala namang kahit na anong ebidensya ang magpapatunay sa mga akusasyon sa kanya ng matandang Prime Minister. Ngunit bago pa man siya matapos sa pagsasalita natigilan siya ng mabilis na ilabas ni Prime Minister Yamada ang isang sealed plastic na naglalaman ng isang infernal crystal, at prinisinta ito Kurt bilang ebidensya laban sa nagigipit ng si Fujimoto Raima. Pahayag ng Prime Minister na hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang infernal crystal ay isa sa pangunahing ginagamit ng demonic order, at ang hawak niyang iyon ay natagpuan sa tirahan mismo ni Raima. Sa kabilang banda takang napatitig na lang ang gulong-gulo na lalaki, dahil alam niyang wala siyang kakayahang lumikha o kahit makakuha lamang ng ganoong uri ng crystal. Naisip pa niya na kung sakaling meron man siya nito, ilalagay niya ito sa lugar kung saan naruroon si Kangwo at hindi itatago sa sarili niyang tirahan. Nagsimula niyang ihayag ang salooban ng pag-alit na sabihin na matapos halugugin ang kanyang tirahan ng walang pahintulot, paano mapapatunayan ng Prime Minister na talagang natagpuan ang infernal crystal sa kanyang tirahan. Pasigaw pang idinagdag ni Raima na hindi nagiging patas ang lahat at binibintangan lamang siya. Bago pa man tuluyang sumabog sa galit ang nagigipit na lalaki, nakuha ng isang babaeng naglalakad ang atensyon ng lahat ng magsalita ito. Nagpakilala ang magandang babae bilang si Chen Shoyan, ayon sa kanya ipinadala siya upang imbestigahan ang aligasyon tungkol kay Fujimoto Raima. Dagdag pa ni Shoyan na matapos humingi ng tulong ni Prime Minister Yamada sa Thousand Sword Guild, agad nilang hinalughog sa araw ring iyon ang tinitirhan ni Fujimoto Raima. Kasunod nito mabilis niyang sininyasan ang tauhang nasa loob upang buksan ang hawak nitong selyadong case. Tumambad sa harap ng lahat ng ilang piraso ng infernal crystals at isang espada sa loob nito. Bilang patunay na totoo ang aligasyon tungkol kay Fujimoto Raima na kasapi ng demonic order. At upang hindi pagdudahan ng sino man nanumpa si Shoyan sa ngalan ng kanilang guild, at walang takot na sinabing si Fujimoto Raima ay tunay na miyembro ng demonic order. Napayuko naman ang walang imik na si Raima matapos maghari ang malakas na bulungan sa lugar. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari tumatawang iniangat niya ang ulo, habang takip ang palad sa isang mata. Taranta siyang nag-isip ng paraan upang hindi habang buhay na kilalanin bilang kasapi ng demonic order. Sinubukan niyang kumbansihin ang lahat na walang katotohanan ang aligasyon sa kanya, saka may pagbibintang pang sinabi na maaring pinaplano ng Thousand Sword na sakupin ang Japan sa mga oras na yon. Nais niyang magkaroon ng maraming oras upang hindi man magawang makumbansi ang mga naruroon ay magawa niyang makatakas sa trial.
Natigilan naman ang tarantang lalaki nang marinig mula sa tabi ni Shoyan ang boses ng isang pamilyar na babae. Naglakad paunahan ng isang tao at nang tanggalin nito ang suot na hood, lalong nanlaki ang mga mata ni Ryoma nang makita ang Shrine Maiden na si Kurosaki Yuri. Nangungusap ang mga mata nitong hiniling kay Ryoma na tumigil na ito. Sa kabilang banda halos malaglag naman ang panga ng mga taong nakasaksi, dahil sa pag-aakalang may makubang sakit sa kasalukuyan ang Shrine Maiden. Bilang paglilinaw sa lahat sinabi naman ni Yuri na kinailangan niya pumunta doon upang ipahayag ang nalalaman. Kwento ni Yuri na noong mga panahong nasa bingit ng kamatayan, bagaman halos wala pa sa sarili na sisigurado niyang ang nagligtas sa kanya ay hindi si Ryoma, kundi ang ating bida na si Kangwo. Kasunod nito humarap siya sa likuran sa kamabilis na yumuko at humingi ng tawad sa mga tao, dahil sa kaguluhang naihatid niya. Matapos ito buong lakas na sinabi ni Shoyan na dahil malinaw na ang takbo ng trial, hinihiling niyang agad na maaresto ang salarin na si Fujimoto Ryoma. Upang maitago naman ang pagkadismaya at kaba, nagawa pang ngumiti ni Ryoma matapos ipag-utos ng judge na arestuhin ang taunang lalaki. Matapos mapagtanto na iginigiit ni Prime Minister Yamada, Yuri at Shoya ang pagiging kasapi niya ng Demojek Order, agad niyang nasabi na hindi maaaring nagkataon lang ang lahat. Naglinga-linga siya sa pagbabaka sakaling mahanap ang taong may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa kanya, nang mapako ang kanyang tingin sa ating bida na kasalukuyang nakatitig din sa kanya. Bagaman nakaposas ang mga kamay, malademonyong nakangisi si Kangwo na halatang nasisiyahan sa tagumpay na plinano sa loob lamang ng isang araw. Matapos ang lahat walang nagawa si Ryoma kundi gamitin ang lakas, upang tuluyang makaalis at makatakas sa lugar. Galit na napabalikwas naman ang grupo ni Kangwo matapos makita ang mabilis na pagtakas ng traidor na si Ryoma. Mahinang napamura pa si Yunjan, saka mabilis na tumayo upang ayain si Kangwo na habulin ang tumatakas na criminal. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin, nanlaki ang mga mata ni Yunjan ng tanging wasak na posas na lamang ang makita sa kinauupuan ng ating bida. Madilim ang gabi ngunit maliwang ang ilaw ng bawat gusaling nadadaanan ng papatakas na si Ryoma. Mabilis siyang tumatakbo dahil buo ang layunin na kaagad makalayo sa lugar, habang napapamurang naiisip kung saan siya nagkamali sa mga ginawang plano. Bakas ang pagkadismaya sa aura nito habang nagpatuloy ang pagtakas. At nang maisip na tuluyan na siyang nakalayo, isang malakas na atake ang tumama sa kanya dahilan upang bumalandra ang katawan pabagsak sa sahig. Habang nakadipang nakahandusay dahan-dahan niyang iniangat ang mukha, kasabay ang inis na naitanong kung sino ang mapangahas na umatake sa kanya. Dahan-dahan niyang sinubukang tumayo habang nakatukod ang mga kamay sa sahig, mula sa di kalayuan naman ay nakatayo ang ating bida na nag-aapoy ang mga kamay. May pang-iinsultong agad na tanong ni Kangwo kay Ryoma, kung nais ba nitong malaman ang 5 ginawang pagkakamali sa ginawang plano habang malawak na nakangiti. Ngumiti si Kangwo at nabanggit ang 5 pagkakamali ni Fujimoto Ryoma. Naglabas si Kangwo nang naglalagablab sa kanyang mga kamay, at nakangiti na tinanong si Ryoma na kung nais nito malaman kung ano ang 5 pagkakamali na nagawa nito sa kanya. Sinigawan ni Ryoma ang ating bida na wag siya nitong patawanin, dahil naayos niya ng mabilis ang mga plano kaya impossible na magkakaroon siya ng 5 pagkakamali. Kumpiyansang sinabi ni Kangwo na ang unang kamalian nito ay ang magic restraining device ay hindi gumagana sa kanya. Kaya ang pagtatangka nitong igapos siya ay hindi nagtagumpay. Ang pangalawa, ang magic stone na inakala ni Ryoma na likha ng demonic cult, ay siya ang may gawa noon. Nagulat si Fujimoto Ryoma sa mga revelasyon na nalaman. Sinabi ng ating bida na ang pangatlo ay, kumuha si Ryoma ng mga normal na tao para magsilbing witness at judge, dahil ang mga ito ay walang kakayahan at kapangyarihan. Habang palapit si Kangwo ay sinabi niya kay Ryoma na gago ang gumamit ng mga normal na tao sa ganitong era ng kakayahan at kapangyarihan. Tinanong siya ni Ryoma na ano ang ginawa nito sa Prime Minister at sa Judge Wakabe. Salaysay ni Kangwo na ginamit niya ito ng authority of fear kaysa sa ibang skill. Ang pang-apat na kamalian ni Ryoma ay inisip nito na siya ay isang hindi kilalang player na wala man lang sumusuporta. Sa nakaraan ay nangako si Chien Mujin sa ating bida na tutulungan siya nito kahit isang bisa sa ngalang ng Thousand Sword Gate. Nagpasalamat ang ating bida sa pangakong iyon. Kaya humingi siya ng tulong kay Chien Soyon para halugogan ang tahanan ni Fujimoto Ryoma.
Hinawakan ni Kang Woo ang balikat ng gahamang si Ray Omal at sinabi dito na ang ikalima nitong pagkakamali ay ang gamitin siya nito para sa pansariling kapakinabangan. Ngumiti na naman si Kang Woo ng pademonyo sabay tinanong ng ating bida na kung alam ba ni Ray Omal ang pinagkaiba ng aso sa demon, matapos nun ay sinabi niya na iyon ang limang pagkakamali ni Ray Omal. Dahil sa mga narinig ay nagngit-ngit sa galit si Ray Omal saka lumipad pataas. Galit nitong pinagbantaan ng ating bida na papatayin sabay naglabas ng kapangyarihang hangin sa mga kamay para atakihin si Kang Woo. Lumikha iyon ng matatalim na hangin sa isang apopo patungo sa ating bida. Banta pa ni Ray Omal na pagpipirapirasuhin niya si Kang Woo, akmang tatama na sa ating bida pero nakangiti lamang ito sa papatamang atake. Sa lakas ng atakeng iyon ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida. Tumawa si Fujimoto Ryuma sa pag-iisip na natalo na niya kaagad ang ating bida. Pero laking gulat niya matapos bumungad sa harapan niya ang ating bida na nakangiti at wala man lang naging pinsala. Dahil sa armor na nagprotekta sa ating bida ay wala man lang tinanong sugat. Inasar pa niya si Ray Omal na malaki ang inaasahan niya rito pero nakakadismaya ito, dahil ganun lang ang kaya nitong gawin sa kanya. Tanong ni Ray Omal na anong ibig sabihin ni Kang Woo. Nag-inat-inat lang si Kang Woo ng kanyang mga kamay at sinabi kay Ray Omal na, mukha itong mabait sa panglabas na anyo pero kinokontrol nito ang mga tao mula sa anino. Ayon sa ating bida na gusto niya ang pagkatao nito pero nakakadismaya ito. Mabilis na natanggalan ng maskara. Pang-asar pa ni Kang Woo na maganda ang intensyon at pag-iisip ni Ray Omal pero tanga ito. At kapag madami itong mga pagkakamali ay wala itong pag-asang manalo. Kaya nakakadismaya ito. Galit na galit si Fujimoto Ryuma sa mga narinig mula sa ating bida. Kaya naghanda siya ng mas malakas na kapangyarihan para atakihin si Kang Woo, habang binibigkas na hindi siya tanga, at walang karapatan ang ating bida para husgahan siya. Pinatama ni Ray Omal ang malakas na atake sa lokasyon ng ating bida.